Sa isang malawak na hasyenda sa gitna ng kabundukan, nakatira si Don Sebastian, isang lalaking kilalang-kilala sa kanilang lugar. Taglay niya ang lahat ng bagay na maituturing na yaman, mga palayan, ginto, alahas at mansyon na halos abutin ng tanaw. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, isa siyang mahiwagang figura. Walang nakaririnig na tumawa siya, walang nakakakita na kasama niyang lumigaya ang iba. Maraming dalaga ang nagnais makuha ang kanyang atensyon. Ang iba'y nagpapaabot ng mga liham ng paghanga, habang ang ilan ay nagpadala ng mamahaling regalo upang mapasaya siya. Subalit lahat ng ito'y tinatanggihan ni Don Sebastian. Ang pag-ibig ay hadlang sa kalayaan, sabi niya minsan sa kanyang katiwala, at ang kalayaan ang tanging yaman na pinahahalagahan ko. Isang araw, dumaan sa hasyenda ang isang babaeng nagngangalang Clara. Isa siyang guro sa nayon at kilala sa kanyang talino at kababaang loob. Hindi siya tulad ng ibang babae. Hindi siya nagpapadala ng anumang regalo kay Don Sebastian at lalong hindi siya nagpapakita ng interes sa kayamanan nito. Sa halip, siya'y masaya sa simpleng pamumuhay at pagtuturo sa mga bata. Dahil dito, naging mausisa si Don Sebastian. Sa tuwing dadaan si Clara, siya'y lihim na nagmamasid mula sa kanyang balkonahe. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang may kulang sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya magawang lumapit. Ano ba ang aking maibibigay sa kanya na wala ako? Hindi kayamanan, kundi puso. Ngunit paano kung wala akong kakayahang umibig? Bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga taon at nagpatuloy si Clara sa kanyang trabaho habang si Don Sebastian ay nanatiling nag-iisa sa kanyang mansyon. Isang umaga, natagpuan siyang nakaupo sa kanyang hardin, hawak ang isang lumang kwaderno. Sa pahinang iyon, may nakasulat, "Clara, ikaw ang nag-iisang dahilan kung bakit naramdaman kong may kakulangan ang yaman ko. Ngunit hindi ko natutuhang umibig kaya't hinayaan kong lumipas ang panahon nang wala ka." Sa kanyang pagkamatay, iniwan ni Don Sebastian ang lahat ng kanyang yaman sa nayon upang magamit ito para sa edukasyon at mga proyektong makakatulong sa mga tao. Ang kanyang kwaderno ay iniabot kay Clara na napaluha habang binabasa ang bawat salita. Hindi man sila nagkaroon ng pagkakataong magkasama, naiwan ang mensahe ni Don Sebastian na ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto o ari-arian, kundi sa pag-ibig na kahit kailanman ay hindi niya natutuhang ipahayag.